And he also Naku po, hindi ko alam kung ano ba tong nakikita ko. May padasal na naman. Kaya lang para na kung lamay mga kababayan. Oh, may ganito na naman. Ano ba to? Oh, fires of it, and he also into heaven. ipinagdarasal si dating Pangulong Duterte. Mga bossing, sabi ni Ernesto Gacoin, masabaw ngayon mga topic mo. Pakapi naman dyan. Ay talaga. O, eto muna dito. Meron na naman ho silang padasal kay dating Pangulong Duterte na minumura ang ating Panginoon. Mga madam, mga boss, chief, amo, sir, madam. Oh, bili na po kayo. 1/4 kilo, no? Hindi ho natin kasi alam kung pakikinggan yan eh. Lalo na ho ngayon, mga kababayan, ang dating presidente, hindi naman din ho, kumbaga, umaamin na doon sa Senado. 'Di ba? Nilalaglag na niya ang kanyang sarili doon sa Senado. Nadudulas na sa Kongreso. Ayaw pa din pagsisihan yung kanyang mga ginagawa. Ang sabi nga ho, tingnan nyo ha mga kababayan, tuloy lang natin. Especially those who most need of your mercy. So ngayon, paano pakikinggan? Ang sabi nga po, mga boss, chief, amo, sir, no, ni Father Reyes, aminin mo na, makakabawas yan sa kasalanan mo. Maliligtas ang kaluluwa mo. Di ho ba, mga kababayan? Yung mga ganito ho nila, Diyos ko, baka hindi pa din ho pakinggan, mga bossing. Sabi ni Mario Rapsing, patay na ba? Hindi pa ho. Naku, Diyos ko. Kaya lang, etong mga pinaggagawa ho talaga nila, mga kababayan, mukhang tegi na eh. Ang kulang na lang ho talaga, mga boss, chief, amo, sir, madam. Soft drinks, panset, pandesal, dalawang kandila, itapat dyan sa litrato ni dating Pangulong Duterte. Akala mo may padasal na po. Ika-40th. Pang-ilang araw na ba ng dating Pangulong Duterte? Marso, Abril 11, 1 month, no? Pang 60 days. Pang 2 buwan sa 11 nitong Mayo. Diyos ko. Paano paniniwalaan yan? Kung siya mismo ho, mga kababayan, minumura pati po yung Pope. Minura yung Pope. Minura yung mga kaparian. Minura yung Panginoon. Yung mga DDS, ganun pa din. Nakatanghod pa din. Ay, naku, idol namin yan. Alam niya mga DDS, yung araw-araw kong sinasabi, no, na gusto naming malaman na mga nandito na sumusuporta, no, sa administrasyon, gusto naming malaman kung ano yung tumatakbo sa isip ninyo habang sinasabi ni dating Pangulong Duterte na yung Panginoon ay estupido, no, at PI. At habang minumura ng dating Pangulo si Pope dahil na traffic ng 5 oras. Parang nasa isip niya mga DDS, parang, hindi, si dating Pangulong Duterte naman ang nagsabi niyan. Exempted yan. Di ba? Si Duterte naman ang may sabi. So, palalagpasin niya ni San Pedro. No? Hindi. Kasi yung mga minumura naman, yung mga ginagawa naman ni dating Pangulong Duterte ay pagsugpo doon sa droga ng Pilipinas. Kaya kahit murahin niya ang Panginoon, ay exempted siya. Yun ba yung mga nasa isip nyo, tumatakbo sa isip nyo? Kasi hanggang ngayon hindi ko mapagtanto no? Paano nilulunok, lalong-lalo na ho, nung mga Katoliko na mga DDS, yung mga pinagsasasabi ho ni dating Pangulong Duterte. Si Inday Sara, di ba? Ang ginawa nila, ipinahiya nila si Congressman Benny Abante dahil daw po nakadila lang yung nakadila. Doon sa Tondo, Maynila. Walang respeto daw po ang ginawa ni Congressman Benny Abante at hindi daw po nire-respeto ang sambayan ng Pilipino.
Balikan natin yung dating Pangulo. Nasa entablado, may kaharap na OFW. Hinalikan sa labi. Hinalikan sa lips yung OFW. Okay lang sa mga DDS? Yun ba inirespeto kung sakali man na may asawa yung OFW? Inisip ba nila kung ano ang maramdaman nung asawa, nung hinalikan, mga kababayan? May respeto ho ba yun? Tingin ko wala. Di ho ba? Yung insidente o yung nagkokomento ang dating Pangulo doon daw sa isang kung di ako nagkakamali, Banyaga. Nabanggit niya sayang, dapat mayor ang nauna. Di ho ba? Pag narinig ng mga biktima o hindi yung biktima wala na yung biktima no? Pag narinig ho mga kababayan ng mga kaanak na biktima, naku po, dito ba tayo hihingi ng tulong? Dito ba tayo makikiusap na tulungan tayo? Tapos ito, may makikita tayo, mga DDS, ipinagdadasal yung nagmura doon sa kanilang pinagdadasalan. Baka ho sabihin niya na nasa itaas, sandali lang, nakalimutan nyo ba yung sinasabi ng tao na yan sa akin? Paano ko naman tutugunan yung kahilingan nyo na palayain o tulungan yung tao na yan kung mismong yan ay minumura ako? Kung yung mismong Pope na dumalo o pumunta sa Pilipinas upang ipaalala ang aking presensya sa Pilipinas ay minura din na traffic lang. Di ba, Com Sawyer at Pilo Supi, lahat may issue na, hindi nalalayo sa puno. Mark Laksamana, mga utak pulburon, Boss Mark. Di ba? Yun ang gustong malaman namin kung ano ang tumatakbo sa isip ninyo. Di ba? At kung paano nyo to dinidepensahan sa sarili nyong paniniwala. Kasi ang hirap na ho, mga kababayan. Kung sinasabi nyo sa amin, Mark Ramos, hirap na hirap ka bang ipagtanggol ang administrasyon o si Pangulong Bongbong Marcos? Hindi ho. Napakasimple. Napakadali ho, mga kababayan. Lalong-lalo na ang kalaban ng Pangulong Bongbong Marcos yung pamimake news nung mga DDS. Napakadali po dahil ang peke ay napakadali pong kalabanin. Napakadali pong mabisto, mga bossing. Paano ba yan? Aalisin na natin tong padasal. Susunod, ang gawin nyo dyan, lagyan yung 2 kandila, pansit o pandesal sa harap ni dating Pangulong Duterte. Samahan nyo na din ng pongkan, apple. Di ba? Para mas, para mas effective yung kanilang pagdarasal ho, mga kababayan. Isang pasada nga. Chi, 1 squad, nandiyan ka na. Eyes of heaven, and lead all souls into heaven, especially those who most need of your mercy. Hail, Holy Queen. Hindi ho natin pinagtatawanan yung pagdarasal, mga kababayan. Ang pinagtatawanan natin yung ipinagdadasal nila. Sabi ni Imelda Tolentino, ikaw lang. MR, ikaw lang yata ang pinakabatang political vlogger. Shout out, watching from Switzerland. Ay, hindi po, si Mima Alicia. No? Tayo po, mukha lang bata. Pero takwarens na ho tayo. Magku-41 na nga ho tayo sa ilang buwan na lang. Sa July. Di ba? Ano na ngayon? May? June? Naku, ilang buwan na lang. Birthday ko na pala. Sabi, sino po patay? Walang patay. Gaming sumlam. Meron sila ipinagdadasal. At ang pinagdadasal nila ay ayan asan ba yung litrato? Asan? Nandito nadaanan may litrato ayun. Di ba? Alisin ko na ho mga kababayan. Dumako muna tayo